Disclaimer: hindi ako eksperto sa larangan ng t-shirt printing. Nais ko lang ibahagi ang aking kaalaman sa paggawa ng digital t-shirt printing. At sana'y makatulong ako sa mga baguhan na nais matuto. Okay, buksan natin ating Photoshop. So, by the way, yung Photoshop na ginagamit ko ay Photoshop 2020. Sinong may gustong nitong klaseng Photoshop? So, just comment lang dyan sa baba, sa may comment box. So, tanggalin ko lang itong background. Then, magbukas tayo ng bagong file na size A4 300 yung resolution. Okay, sa pag-print, Control P, tapos you choose your printer. So, yung ginagamit ko is 3210, Epson 3210. Then, punta tayo sa print setting. So, dapat naka-size A4. Then, yung paper type, plain paper. Set it to high quality. So, syempre, dapat color. You make sure i-check natin ang mirror image. Dapat naka-mirror. Then, pagtapos na, press print, then proceed. So, hintayin lang natin matapos ma-print. Okay, i-set muna natin yung heat press sa 210 degrees Celsius and 35 seconds. So, while waiting, i-prepare lang natin ang t-shirt na ipiprint. Tapos, i-pre-press natin sa loob ng 5 seconds. So, wag natin kalimutan ilagay yung Teflon.
Tapos, lagay na natin ang design o ang subli paper. As you can see, gumagamit ako ng panukat. Ang measurement po niyan nasa 3 inches from neckline to downward. Or pwede rin gamitin natin ang palad na pangsukat. Gumagamit din ako ng ruler na pang weight upang hindi gumalaw yung design. So, wag niyong kalimutan wag niyong kakalimutan yung ruler na tanggalin bago niyo ilagay yung teflon. So, isasalang na natin. By the way, QAP subli paper po ang ginagamit ko. Ito, yan yung ginagamit ko. At dapat naka-mirror print po tayo yung design. Yan, tapos na. Yan, ang ganda oh. Yan, so by the way, yung t-shirt na ginagamit ko is active dry. So dapat mataas yung content ng polyester for subli printing. So at least 70% or pataas. So itong active dry, this is 100% na content ng polyester. Okay?